Kaya nga pahinga, gusto kong huminga muna. Hindi na ako makahinga. Alam mong mas may pera ka sana kaya sa kanila eh. Pero sila mas nakabibili ng gusto nila. May bagong sasakyan na sila. Kung saan na sila nakakarating. Mas may pera ka sana. Alam mo yun, kalkulado mo yun. Kung selfish ka lang. Pero hindi eh. Bangko man kapatid, baka malugi kapag puro na lamang withdraw at walang nagde-deposito. Bago siya naawa sa mga tao, naawa muna siya sa kanyang mga disipulo. Bago niya kaawaan yung mga umaasa sa iyo, ikaw muna ang kaawaan niya. May ipapakita akong mga pictures sa inyo. Tingin kayo sa screen. Yan ang naging pagsabog dati ng isang space shuttle sa Amerika na kumitil ng buhay ng 7 crew members nito. Ikalawa, yan ang pagsalbok ng isang train na kumitil ng buhay ng maraming tao. At gayon din ang pangatlo, ang pag-overshoot sa runway ng isang aeroplano na kumitil din ang buhay ng maraming tao. So bakit ko ito sinasabi sa inyo? Para sabihin sa inyo na ayon sa pagre-research ka, isa sa common na dahilan ng mga trahedyang yan ay overfatigue, lack of sleep, lack of rest. Ng mga taong dapat sana'y naging instrumental para maiwasan yung mga trahedyang yan kung nagkaroon lamang sila ng sapat na tulog o pahinga. So dito natin makikita na ang rest, ang pahinga, ay hindi luxury. Ito ay necessity. Sapagkat, tao ka, tao ko, napapagod tayo. Minsan ay merong nagsabi, okay lang na walang tulog kaysa walang gising. Subukan mong laging walang tulog, hindi ka na rin magigising. Try mo. Seriously, kailangan natin ng pahinga. Hindi lamang para tayo mabuhay, kundi para tayo patuloy na makapagbigay buhay sa iba. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang pagbibigay ni Kristo mismo ng pahinga sa kanyang mga disipulo. At para sa akin, hindi lamang ito simpleng pahinga ng katawan, kundi lalong-lalo na ng kanilang kalooban. Experience will tell us na kahit marami tayong ginagawa, basta inspired ang ating puso, bring it on! Hindi ka makararamdam ng pagod. Pero kahit wala kang ginagawa, broken-hearted ka naman, tulalay, feeling mo pagod na pagod ka. Kasi wala kang gana. Kaya sa dalawa, mas maganda ipahinga rin ang kalooban. At tanging ang ating Panginoong Diyos ang makapagbibigay niyan. At yan ang ibinibigay niya sa kanyang mga disipulo sa ating Ebanghelyong napakinggan. Sa anong kadahilanan? Unang kadahilanan, pwedeng na-sense ni Kristo na na-overwhelm o baka later on ma-overwhelm ang kanyang mga disipulo sa task na ibinigay niya sa kanila. Kasi nag-report na ang mga disciples kay Kristo tungkol sa mga accomplishments nila. Aside from this, nandyan pa rin yung mga tao sa kabila ng lahat ng ito. Paruot pa rito. Para bang hindi nauubos ang trabaho? And so Jesus was very quick to give them rest. Rest that they would realize, hello, it's not about you. It's still about me. Huwag kayong ma-overwhelm sa trabaho. Tungkol pa rin sa akin ito. Baka nakakalimutan nyo na kapag perform kayo ng mga extraordinaryong bagay, hindi dahil sa inyong sariling kakayanan, kundi dahil sa ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. So it's still my mission. It's still my work. It's still my job, my project. Not yours. Kaya nga, quite meaningfully, pansinin po ninyo, kahit na nag-rest na ang mga disipulo, tuloy pa rin si Kristo. So para bang yung tinigil na gawin ng mga disipulo, tinuloy ni Kristo. Para sabihin sa kanila, gawain ko pa rin ito. Nakikipagtulungan lang kayo. Ako pa rin ang prime mover dito. O hindi ba? Nakakawala ng pressure kapag ganyan. Katulad ng sinabi ko na sa inyo sa simula't simula pa, kung papaanong hindi tayo masyadong na-stress sa pagpapagawa ng simbahang ito. Ito ay proyekto ng Diyos. So ibig sabihin, gagawin ito ng Diyos. Makikipagtulungan lang tayo.
Kung ayaw ng Diyos ito, di tanggapin natin. Ayaw niya. Ba't tayo magpapakahirap? Di ba? Nawawala yung pressure. Nakakahinga ka sa kabila ng laki ng proyekto, ng trabaho, ng misyon. Sapagkat ito ay trabaho, proyektong misyon pa rin ni Kristo. Nakikipagtulungan lang tayo. In connection with this, na-sense din ni Kristo yung kakaibang pagod din sa mga disipulo. Sapagkat kung titingnan po natin yung sinundang mga bersikulo ng ating narinig na ebanghelyo, we will discover na kapapatay pa lang kay Juan Bautista. Verses 30 to 34 of chapter 6 ni St. Mark yung napakinggan natin. Yung verse 29, 28, 27, if I'm not mistaken, pero immediately, before yung gospel reading natin ngayon, it's about the death of John the Baptist. At ito ay iniinda ni Kristo at ng mga alagad ni Kristo. Because for your information, may mga disciples si Jesus na followers ni John the Baptist. Siyempre, nalulungkot din sila. Nahirapan din sila. At kahit pa paano, natatakot din sila. Kaya wala silang gana. And so Jesus gave them their much needed rest. Pero ang gusto kong makita po nyo dito, yung attitude ng mga tao. Maliit na komunidad lang ito. Nagkakaalaman ito, nagkakahalataan ito. Alam nilang pagod si Kristo at ang mga disipulo. Alam nilang Tom Jones, gutom si Kristo at ang mga disipulo. Alam nilang namatayan si Kristo at ang mga disipulo. Pero hindi nila sila binigyan ng pahinga. Hindi nyo manapo na? Kahit saan sila pumunta, lumayo na nga sila, sinundan pa rin sila, at nauna pa sa kanila. Diba? Naalala ko tuloy minsan, yung naging karanasan ko dito, araw ng linggo, nako, kamuntik na akong maiyak. Paano ba naman? Nakakatatlong misa na ako. Ibig sabihin nun, 4 na oras na akong nakatayo nun. Magbe-bless pa ako, sobrang haba yung ibe-bless ko mula dito hanggang doon. Ang init-init pa. Tapos, late na ako ng 15 minutes sa susunod kong misa. Kaya ako yung nag-announce na. Diba, kapag nagbe-bless ako, may microphone ako. Ang sabi ko sa mga tao, kasi nakikita ko, nakaporme. May mga hawak na camera, may phone Patay tayo dito. Ayan, sabi ko, pasensya na po kayo. Pasensya na po. Next time na lang po tayo mag-picture taking, ha? Kasi po, late na ako sa susunod kong misa. Hindi ko talaga naman sinabi na ako'y pagod na, bagamat yun talaga ang mas totoo. Kasi ayaw kong ma-offend sila. Nakita nyo na, inisip ko pa rin yung mararamdaman nila. Diba? Kaya lang, kitang-kita naman na ako'y Hagardo Versosa na. Kahit hindi ko sabihin, makikita mo sa akin. So I thought, maiintindihan nila. Pasensya na po kayo. Wala mo na pa po tayong picture. Nako, maniwala kayo, dinumog pa rin ako. At hindi ko alam kung ako'y mainis o matutuwa. Bawat lumapit, walang exaggeration to, Bawat lumapit naman, ang sasabihin naman, pagod na si Father, kawawa naman. Father, isa na lang. Ay, Father, pasensya na po, Ay, pasensya na. Father, last na. Nagagayahan na. Kaya ako'y nakapag-announce na. Alam niyo na sabi ko, ay, parang hindi niyo naman po ako inuunawa. With that tone, With those words, Ay, parang hindi niyo naman po ako inuunawa. Because seriously and honestly, I was not mad. I was sad. Kasi feeling ko, gusto niyo lang akong kuhanan ng kuhanan. Ayaw niyo naman akong bigyan kahit konting konsiderasyon lang. Maawa naman kayo. Di ba? Nakaka-drain pala pag ganyan. Nakakapagod po pala pag ganyan. Nakakaiyak pala pag ganyan. Yan ay isang simpleng karanasan lang. Paano pa yung mga mas komplikado nating karanasan? Ikaw na walang iniisip kundi ang iyong pamilya, ni hindi ka na nga nakapag-save ng para sa sarili mo kasi laging sila. Mag-a-attempt kang mag-save para sa sarili mo pero hindi mo naman matiis kapag nandiyan ang pangangailangan sa pamilya. Hindi ka makabili ng mga bagay na gusto mo. Hindi ka makapunta sa mga lugar na gusto mo. Nakikita mo ngayon sa FB yung mga kasabayan mo. Alam mo, mas may pera ka sana kaya sa kanila Pero sila, mas nakabibili ng gusto nila. May bagong sasakyan na sila. Kung saan na sila nakakarating. Mas may pera ka sana. Alam mo yun, kalkulado mo yun. Kung selfish ka lang. Pero hindi
Kasi iniisip mo ang iyong pamilya. Sila walang masyadong obligasyon sa pamilya, ikaw meron. Yun ang kaibahan ninyo. Kaya parang napag-iiwanan ka. Okay lang sana eh. Ang hirap, wala ka man lang maramdamang konsolasyon, kahit paminsan-minsan lang. Hindi ka man lang pasalamatan. Kapag may okasyon, hindi ka man lang marikaluhan kahit simple lang. Hindi ka man lang makamusta. Hindi ka man lang matanong kahit pabalat bunga, Kuya, okay ka pa ba? Anak, baka wala ka ng pera. Tol, baka masyado na ako nakakabigat sa iyo, ha? Pa, kamusta ka dyan? Huwag mong pabayaan ng... Kaya mo pa ba? Okay pa ba? Baka hindi mo na kaya, hindi na ako muna mag-aaral. Kahit pabalat bunga. Bakit pabalat bunga? Kasi alam mo naman na kahit hindi na niya kaya, kakayanin pa rin niya. Bakit pabalat bunga? Kasi alam mo naman na kahit wala na, magpo-produce pa rin siya. Kahit pabalat bunga, tanungin mo pa rin, sabihin mo pa rin. Kasi malaking bagay yun eh. Malaking bagay yun. Kesa kuha ka na lang ng kuha, wala kang binibigay na kapalit kahit papaano sa kanya. Tapos magbibigay ka pa ng problema o magbibigay ng problema yung isang miyembro ng pamilya. Naku, nalintikan na. Mas lalo nang naubos siya, mas lalo nang na-drain siya, mas lalo nang nagkapatong-patong yung pressure sa kanya. At pag ganyan, delikado yan. Parang ganito lang. Imagine niyo na lang kasi ayoko magkalat dito eh. Ito kayo, ito ako, may laman. Kasi may trabaho ka naman, may diskarte ka naman. Ito ka, punong-puno ng pag-asa. Pero hindi mo matiis ang iyong pamilya. Bigay. Pakonti-konti lang. Kasi nagtitira ka para sa sarili mo. At ayaw mo rin silang namang umabuso. Pero ganun din naman. Hindi mo rin matiis eh. So, unti-unti ka rin talaga nauubusan. Ang mas matindi, may isang miyembro ng pamilya, o kaya dalawang miyembro ng pamilya, biglang magbibigay ng problema. O kaya sinasadya man o hindi. Basta yung alam nyo ito, halimbawa, ganun ka lang na ganun. May sasagi na may salako. Iba na yung ligwak pag ganun eh. Hindi mo na kontrolado yung tapon pag ganun eh. Iyon ang mga problema. Kaya, halos mawala na. Hanggang sa mawala na talaga. Wala nang natira. Kasi wala namang naglalagay eh. Wala namang nagpapalit ng nawawala eh. Mahirap yan. Kasi kapag ganyan, pagpatong-patong lang ang problema, ang taong wala na, said na, drain na, konting problema na lang, pwedeng magkaganyan. Kaya importante, sabi nga nila, nagtitira ka ng para sa iyo. Kaya importante, may laman kahit papano. Kaya importante, silyado kahit papano. Kasi kapag may laman at may silyado, maasahan ka. Maasahan mo, kapag may mga pagsubok at pressure, matibay ka. Matibay ka. Kaya dapat, may laman talaga. Ang problema, kahit sabihin kong magtira ka, magtitira ka ba? Paano mo nag-gauge na may natitira? Sige nga, ibigay ka pa rin ng bigay, diba? Sabi ko, silyaduhan mo. Hindi mo naman sisilyaduhan eh. Hindi mo naman ikakandado yung wallet mo eh. Mabibigay ka pa rin eh. Diba? Kaya dapat, ikaw, sino man dito ang recipient ng pagbibigay ng isang breadwinner sa pamilya, balikan mo siya kahit konti lang. Consolation, affirmation, appreciation, konting tulong, magbabalik ka kahit papaano lang. Alagaan mo rin yung nag-aalaga sa'yo. Hindi si Superman yan. Hindi anghel yan. Anghel lang sapagkat masyadong mabait sa'yo pero tao pa rin yan. Alagaan mo rin yan. Kahit pa konti-konti lang. Hindi yung
kuha ka na lang ng kuha. Wala kang binibigay. Hindi yung mabigay mo sa kanyang pakiramdam, siya na lang lagi ang nag-iisip ng kapakanan ninyo. Pero siya lang nag-iisa, hindi nyo maisip ang kanyang kapakanan. Parang wala kayong pakialam. Bangko man kapatid, baka malugi kapag puro na lamang withdraw at walang nagde-deposito. Kahit konti lang, magdeposito tayo sa emotional bank account ng tao. Nakita ninyo, sa Ebanghelyo, anong sabi ng Panginoon sa mga disipulo? Magpahinga kayo ng kaunti. Kaunti lang. Kaunti lang. Kasi kahit anumang pigil mo dyan, sa isang breadwinner, action pa rin yan eh. Pero he or she needs a kaunting pahinga. A breather kumbaga. Kaya nga pahinga, gusto kong huminga muna. Hindi na ako makahinga. Nung kahit konting konsolasyon, maalala mo siya. Ito nga ano ba itong pulang laso na ito? Ito ay para sa mga kapatid nating OFW. Ilan yung nag-text, nagme-message sa page, Father, maraming salamat na naalala mo kami sa misa mo. Father, maraming salamat. Sabi mo, saludo ka sa amin. Maraming salamat, Father. Ako lang ito. Hindi ko naman sila kilala. At ito ay para sa general, para sa lahat. So how much more na ikaw bilang partikular na ite-text mo mamaya pagkatapos ng misa, bago ka matulog, yung OFW mong kamag-anak na laging nandyan para sa'yo, salamat ha. Tama si Father. Swerte ako. Swerte ang pamilya namin dahil sa'yo. It will be a breather. Ay, yung feeling na, yung joke natin minsan na, ganun ang magiging pakiramdam niya. At yun ay sapat na para Lunes bukas, laban ulit siya. Huwag mong ipagkakait yan. Alagaan mo rin ang nag-aalaga sa'yo. And that's my prayer for all breadwinners. Ngayon, kung hindi mo man makuha sa taong inaasahan mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Wala kang karapatang mawalan ng pag-asa. May mga anak ka, may pamilya ka. At marami pang balak na mabuti ang Diyos para sa iyo. Laban pa. Father, kay nino ako huhugot ng pag-asa? Sa Kanya. Siya naman ang may sabi, di ba? Ali kayo sa akin, kayo mga nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi niya sinabing, lumapit ka sa asawa mo. Hindi niya sinabing, lumapit ka sa... Hindi niya sinabing, lumapit ka sa pare. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Kasi po pwedeng ang tao, kahit yung nagmamahal sa inyo at minamahal niyo, po pwedeng makalimot o magkulang sa hindi ako. Hindi ako. Lumapit kayo sa akin. At ano ang sabi ng ating Panginoon sa Salmo? Pupunuin ko, paapawin ko ang kalis, ang cup nyo. Pupunuin niya tayo ng presensya niya. Pupunuin niya tayo ng inspirasyon niya. Pupunuin niya tayo ng pagmamahal niya. Kapatid, ikaw pa ba ang pabayaan niya sa ating Ebanghelyo bago siya naawa sa mga tao? Naawa muna siya sa kanyang mga disipulo. Bago niya kaawaan yung mga umaasa sa iyo, ikaw muna ang kaawaan niya sapagkat ikaw ang magbibigay ng biyaya niya ng Diyos sa kanila. Ikaw pa ba ang pabayaan niya? Ikaw itong pastol niya sa iyong pamilya. Siya ang nag-appoint sa iyo. Siya ang dahilan kung bakit breadwinner ka, kung bakit may biyaya sa iyo. Siya ang dahilan kung bakit nandyan ka ngayon sa iyong sitwasyon. Huwag mong tingnan bilang problema yan, bilang parang sumpayan. Bakit lagi na lang ako? Kasi kung wala ka, wala talaga. Nagkataon na pinakamalaki ang puso mo sa mga kapatid. So kunin mo yung mission na yun. And God will fill you. Pupunuin ka niya. Tandaan po natin ang Ingles ng gana, enthusiasm. Ito'y galing sa dalawang Griegong salita, entheos. Pag sinabing theos, God, to be filled with God. Full of God. Kasi sasamahan niya tayo Kasi siya talaga yung pastol Caretaker lang tayo Anong sabi niya kay Pedro na unang pastol ng simbahang ito?
Feed my sheep. Pedro, it's not your sheep. It's my sheep. Kaya't kung mahal mo ang pamilya mo, mas mahal ng Diyos yan kaysa sa pagmamahal mo. It's still about Him, not about you. At tanggalin mo yung pressure. Basta, bukas negosyo ulit tayo, trabaho ulit tayo, aral ulit tayo ng mabuti ha. Gawin natin ang kaya natin gawin. And God will do the rest. It's not about you, it's about Him. So alisin mo yung pressure. Hindi kanya pamamayaan. At hindi mauwi sa wala ang iyong mga pinaghihiraman. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.